Sabi ko nga kasi yung kay Remulla, sabi ko no'n, kung totoo ito, eh, pass muna ako. Pero ayon sa ating puting kabayo, eh, mukhang wala naman do'n sa Remulla. Eh, eto ngayon, bibigyan ko na ng advance info ang ano, ang mga didilis, ha. O didilis, pagkakataon niyo na ito, siraan na ninyo. Simulan niyo na ngayong gawan ng kung ano-anong paninira at naratibo ang sino man sa mga taong babanggitin ko, ha, na posibleng i-endorse ni PBBM, ha. Posible, ha, hindi ko sinasabing ito na at may katotohanan na posible sapagkat bakit? Ito ay nahagip ng antena ng ating puting kabayo at mukhang doon sa pamunuan ng may sayad black, eh, ito ang kanilang direksyon, okay? Ang direksyon nila ay laban sa mga taong ito. So, 'wag tayong magugulat na sa mga darating na araw, lalo na pagdating sa fourth quarter, 'no? Fourth quarter ng taong ito onwards, eh, unti-unting titirahin na ng todo ang mga taong ito, ang mga babanggitin kong ito, okay? Kanila na itong bibirahin, kanila na itong gagawan ng mga fake news at siyempre para sirain. Sirain ang moral, sirain ang integrity at ang siyempre, for the optics din ano, masira. Okay, pangit ang magiging optics ng mga ito, okay? So mga didilis, total dun din naman ang punta ninyo, at least ibubulgar ko na, eh, simulan niyo na rin. Simulan niyo na rin, 'di ba advance naman kayo mag-isip, o di simulan niyo na rin ang paninira na gagawin niyo sa mga ito. Huwag na kayong maghintay ng ano pa ng fourth quarter ng 2026. 'Di ba? Wag na, matagal pa 'yun eh. Kausapin niyo na yung ano, yung may sayad black, yung inyong mga handler at sabihin na ninyo na, "Aba, pwede bang i-advance na namin yung bayad?" Alam na, binisto na ni Pinoy Canada kung sino yung ipapatrabaho niyo sa amin. Oh, so alam na namin kung sino. So baka pwedeng i-advance nyo na yung bayad, sisimulan na namin. Ganon! Para sa ano? Para malaki ang kikitain ninyo. Ha, mga didilis, kaya makinig kayong mabuti, ha? At syempre, para ano? Para maganda ang kitaan nyo. Di ba? Di ba? Di ba? Simulan nyo. Simulan nyo na, okay? Dahil dun din naman ang direksyon ninyo. Pero guys, eto ha, tatatlo pa itong binanggit, tatatlo pa lang ito ha, pero baka madagdagan pa. Pero eto, tatatlo pa lang itong ano, sa pagka-presidente ha, tatatlo pa lang itong mukhang tatrabahuin talaga nila. May nagsabi rito si Rafi. Wala, hindi napasama si Rafi. Si Rafi kasi parang ayaw yata talaga. Pero siguro hindi ako magtataka kung matagal pa naman, kung biglang mapapasama si Rafi, magiging depende yan sa magiging analysis siguro nila, no? Pero eto pa lang yung tatlo. Tatlo pa lang na kanilang sisimulan na gibain, okay? Excited na ba kayo para malaman kung sino? Shoutout muna kay Pichi Arriego, Jane Garcia, Gian Salvador, Jake Marzan. Okay eto. Sabihin na natin. O handa nyo na mga didilis. Huwag na kayong maghanda ng lapis unless na sobrang bobo nyo para hindi nyo pa ito mamemorya. Ha? Tatatlong tao lang ito, baka hindi nyo pa mamemorize. Diba? Baka hindi nyo pa mamemorize to. Oy, Glenn Sherwin Marvida, Edmonton, June C, 1630. Shoutout to si Cyril, Neil Vanelli, Jake Marzan. Baka naman hindi nyo pa ito mamemorize, ha? Tatatlong tao lang ito. Okay guys, ayon sa ating puting kabayo, ang naabot ng kanyang antena, no, na pinag-uusapan dito sa mga may sayad black, na kanilang nakikita at planong sirain at nakikita nila na i-endorse daw ni PBBM alinman sa mga ito. So sila bilang isang may sayad black at contender sa pagka-presidente sa 2028 at ang kanilang mga partido, kinakailangan nila na na simulan na ang anong tawag dito? Ida-damage na nila, no? Ano ba tawag doon? Anong term noon? Yung sinisira mo na yung yung politiko? Character assassination 'yon. Parang gano'n, no? Ika-character assassination na nila, no? So ng mga kung ano-ano pa man, kung ano man ang pwedeng gawin, gagawin nila. Yan, demolition job, propaganda, character assassination, correct. 'Di ba? So eto pa lang ang kanilang plano
At syempre, pwede pang madagdagan yan. Okay? Yon, smear campaign. Tama. Okay? So, eto, ang tatlong ito. At palagay ko naman alam nyo na ito eh. Hindi na kayo magugulat dito. Baka dito lang sa isa, baka medyong dito sa isa, mababaguhan kayo. At baka ikagulat ninyo. Okay? So, eto guys. Ready? Okay. Ang unang persona na by 2027, fourth quarter ng 2026 ay sisimulan na nila ang mga propaganda at paninira sa mga ito. Ito ay pinangungunahan syempre ni Leni Robredo. So, hindi na surprising, di ba? Okay, yan po ang una. Si Mayor Leni. Talaga ang unang target nila na alam rin nila na siguro yun ang nararamdaman nila na syempre meron din mga insider yung mga yan. At meron din yung mga ahas sa loob, di ba? So, napapag-usapan yan. So, isa sa tinitingnan na baka ang posibleng endorse ni PBBM ay si Leni Robredo. Okay? Ang pangalawa, no, na tinitingnan nila na sisirain nila ay si Gibo Chodoro. Yan, Gibo Chodoro po talaga yan ang pangalawa. At ang pangatlo na sisirain nila, dito magugulat kayo, ay si Benhur Abalos. So yan, maliwanag po yan. Tatlo. Yan pa lang ang nasasagap, yan pa lang ang kanilang pagtutuunan, no? So mga didilis, alam nyo na, Leni Robredo, tinitipang ko na kayo ha, para at least i-advance nyo na yung bayad sa inyo. Sabihin niyo, alam na namin, binisto na ni Pinoy Canada. Alam na namin yung plano, baka pwede, advance na ang bayad dyan. Bakit naman? So yun ang nasagap ng ating puting kabayo, Leni Robredo, sabi ko, Gibo Chodoro at si Benhur Abalos. Nagulat nga ako kasama si Benhur. Bigla ako napaisip, ayoko nga pala, malakas rin pala si Benhur. Di ba? At kaya tapos yung appointment niya ngayon, tapos si Benhur lumalabas na, di ba? So, posible rin si Benhur. So, kasama siya sa shortlist ni PBBM. Siyempre, may shortlist naman yan si PBBM yun. So, kasama si Benhur. Yun ang sabi ng ating puting kabayo. Kaya nga eto, kasama si Benhur sa shortlist, no? So, kaya talagang sisirain nila. So, yan tatlong yan, gusto nilang sirain. So, wag tayo magtataka, ha? Ako po si Sentry, hindi kasama si Sentry kasi mukhang hindi naman talaga tatakbo si Sentry. Gustuin man natin ako, Sentry din ako pero wala hindi tatakbo si Sentry. Maliwanag na 'yon. Hindi tatakbo si Sentry. Ngayon, depende pa yan, baka madagdagan pa. Hindi natin alam kasi si Raffy Tulfo talaga malakas pero talaga nagdesisyon na hindi tatakbo kasi Pero yung tatlong yan ang plano nilang sirain. Ang maganda nga guys, alam nyo sa totoo lang, ang maganda sa tatlong yan sino man sa kanila ang magpresidente, tapos ang isa sa kanila vice-presidente. Di ba? Palagay ko hindi na ito magwagaya ng unit team ng kagaya kay Sayad, Ang sa akin, sino man kay Benhur, kay Gibo, magpresidente, vice president si Leni, or si Leni ang magpresidente, ang vice president si Gibo or si Abalos. Sino man, no? Pero tingnan lang natin sa mga susunod na mga araw, no? Pero wag kayong baka nga umpisahan na nila. 'Di ba? Mga didilis. Umpisahan niyo na lalo dun sa mga lalo na dun sa thank you, Ovom Pie. Lalo na dun sa mga bayad, sa mga bayaran diyan. Tandaan ninyo ang tatlong ito. Sabihin ninyo sa handler ninyo, kilala nyo na. At no need na maghintay ng fourth quarter. Titirahin nyo na ngayon pala. Para naman kayo ay kumikita. Para naman hindi puro pagpag ang tinitira nyo. Tsaka para naman sa isip ninyo, maalis na yung buto ng manok. Alam nyo guys, itong mga didilis, ang nasa isip lagi, buto ng manok Palibasa, nasanay sa pagpag. Nasanay sa pagpagbuto ng manok ang tinitira. Di ba? May nagsasabi sa atin si Irene Marcos, no? Ako hindi ako sang-ayon na si Irene ay tumakbo bilang presidente. Wag na.
Masaya na si Irene Marcos, bilang nandiyan nakasuporta naman lagi 'yan sa sino mang mga Marcoses ano, nakasuporta. Ano na lang si Irene, 'wag na natin ipasok sa pulitika masisira ang buhay, eh, 'di ba? Kawawa naman. Okey na siya sa pagiging pribado ng kanyang buhay, tumutulong naman siya. So, okey na palagay ko 'yung kay Irene, 'wag na niyang pasukin. Dati oo, naisip ko sana si Irene sleeping giant kaya lang, ano, kawawa sa pulitika natin grabe. 'Di ba? Ha, takot live ka, hinahamon kita. Ngayon debate tayo, Mac, no, ano 'to? O sige, akyat ka, magdebate daw kami. Paakyatin natin 'to, Mac, ha. O sige. Sino ba 'to? Debate daw. O sige, teka. O ayan, ise-send ko, debate pala. Copy. Huwag ka lang magiging bastos, O ayan. O ayan, no. Accept. Mag-e-extend ako. O ayan na. Buti nabasa ko ang comment mo. O ayan na. O ayan na. Pumasok ka na. Isinend ko na, O ayan, send ko uli. O ayan, ang link. Ano na? Sabi ko sa inyo, puro yabang lang 'to, O ayan na nga, sinend ko ang link, ha? Anong walang accept narating dito, sinend ko na nga ang link. Walang accept. Ayan ang link ko. Sinend ko na, Ayan, Oh. Oh. Papalusot ka pa. Kaya tigilan mo yan. Papalusot ka pa ngayon. Huwag niyo akong hinahamon. Akala ko ba hindi ko kayo papatulan? Diba? Wala daw accept na pumapasok. Anong walang accept? I-click mo lang yan link na yan. Papasok ka na rito, makikita na kita rito. O guys, baka sabihin nyo, meron ditong accept. O ito, ano ko, imi-mirror ko sa inyo, walang pumapasok, Baka sabihin ninyo, hindi nyo nakikita. O, ayan, teka, kita ba? Teka, paano ba? Hindi, pipicturean ko na lang, ayan, wala, kita nyo? Wala. Ayan, kasi papasok dito yan. Papasok dito yan. Teka, papasok dito yan, dito. Papasok dito yan, dito sa ano. Ayan, wala, In-invite ko na. Di ba? Wala. Takot. So, wag kang magyayabang. Kung sino ka man, di ba? Wala kang pinagkaiba doon sa naghamon sa akin tapos nagsabi pa ng oras at nag-live pa ako ng oras na yon. Di ba? Ayaw. Ipipindutin mo lang yung links. Pasok ka na. Anyway guys, so balik tayo sa usapan, okay? So bago na tayo magtapos, malapit na tayo matapos. So yun lang naman. So yung akin, wag tayong mabibigla ngayong fourth quarter na palagay ko nga itong kay Lenny sinisimulan na nila, 'Di ba? Sinisimulan na nila itong kay Lenny, 'di ba? Ay teka, papalusot daw ako. Sige papakita natin ang video habang teka, paano ba ito makita nila ang video para ise-send uli natin yung links. Kasi mga didilis obvious naman na duwag at takot Okay, teka, mali. Okay eto yan, panoorin nyo Ayan, nakakangawit. Ayan ise-send ko yung links ayan link, ayan. Invite guests. Okay, ayan yung link copy. Copy. Okay. Ise-send ko sa comment. Ise-send ko rito sa comment. Teka lang. Dapat yata Ayan. Ayan ise-send ko sa comment. Paste. Ayan naka-comment. Kita nyo ba?
Oh, ayan. Oh, ayan. Oh, ayan na, oh, ayan na, ayan na, oh, ayan. Ano ba? Oh, ayan na, nandiyan sa comment. What the heck? Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo basta didilis takot 'yan. Basta didilis walang bayag 'yan. Basta didilis bunganga lang 'yan. Eh puro bobo naman ampaw ang laman. Oh, 'di ba? Okay, sige. So back to topic na tayo. So wala na 'yan, puro yabang. At least nakita ninyo ha, open tayo rito. Kung gusto niyo pumasok talaga at makipagdebate, fire. 'Di ba? May umiyak na namang didili sa putik. Anyway, so yun lang at wag tayong magtataka na ngayong sisimulan talaga nila yan ngayong fourth quarter. Kaya lang tulad nga ng sinabi ko, umadvance na sila. Yung mga didilis dyan na matakaw sa pera, i-advance nyo na. Simulan nyo na ang paninira, kausapin nyo na yung handler nyo, sabihin nyo, ibinuko na. Binisto na ni Pinoy Canada. Alam na namin kung ano ang plano. Ang plano, siraan muna yung tatlo. Then, baka yung iba to follow. Di ba, mga didilis? Tinuturuan ko na kayo eh. Tinuturuan ko na kayo kung paano. Di ba? Tinuturuan ko na kayo kung paano paano kayo kumita ng maaga. Di ba? Hingi na ninyo, ha? Okay? So, yun. So, recap tayo, guys, ha? So, tulad ng sinabi ko, wala pong Boying, sigurado ako hindi tatakbo si Boying as president. Wala yan. Hindi ko alam kung sino nagpapakalat yan, pero hindi mangyayari yun dahil maaalangan si Boying at hindi niya bibitawan ng pagiging ombudsman basta-basta. No? Hindi niya yan bibitawan, okay? So, ang pangalawa, eto na nga, ang tatargetin nila, si Leni Robredo, si Gibo Chodoro, at si Abalos. Dahil sila yung magiging parang feeling nila ay magiging top contender para sa presidency at sila yung isa sa kanila ang baka i-endorse ni PBBM ayon sa chismis na nanggaling sa kabilang kampo. Ayon sa chismis na nanggaling dito mismo sa ating puting kabayo, di ba? Sa mga naririnig nila. At itong tatlong ito ang talagang nasa kanilang character assassination plan. Di ba? Assassination plan nila, di ba? Itong tatlong ito. Kaya yun.